mag-isip, meron po tayong bisita. Welcome naman natin siya. Si Brother Erwin. Sige, tayo. Walang hindi tatayo. Nagasaan si Brother Erwin. Nagasaan ka po. Natuloy mo. Welcome po. Brother Erwin, welcome. Ilocano yan. Ilocano? Oo. Ilocano kami na. Ano daw pagwapo kasi babaeng na pintas eh. Magaling natin yan. Amen. Hallelujah. So, napakabuti po ng Panginoon. Welcome po, Brother Erwin. Siya po ay bayaw ng ating isang kapatid sa Jerusalem, si Sister Carol, pang second service. Praise God. Wala ka trabaho dito, trabaho? Naghahanap po kasi namatay po yung... Sana dito na pray natin siya. Pray natin siya na... Oh. Sige, mamaya na ang tanong. Mamaya na ang tanong pagkatapos. Amen. Na-bless ba tayo? Amen! Diba? God is really good dahil hindi niya tayo iniiwan. Lagi niya pinaparana sa atin ang kanyang presensya. Amen? Sabi sa kanyang salita, 2 or 3 gathered together in His name, He is Kaya palaging nandito ang Panginoon sa ating kalagitnaan. Amen. Presensya. Amen. Sige, bago pa tayo magsimula, tayo manalangin muna. Father God, maraming salamat po sa oras na ito, Diyos. Tunay nga na napakabuti mo, Panginoon. Salamat na pinaranas mo po sa amin ang presensya mo sa aming pag-aawitan, Panginoon, O God. Dalangin namin, Panginoon, na binuksan mo ang pintuan ng kalangitan at dininig mo ang aming pagsamba ngayong gabi. Kaya naman sa inyo namin, sinusurrender ang lahat ng bagay, ang lahat ng aming pag-uusapan ngayong gabi, Panginoon, O God. Tulungan mo kami na tunay na maunawaan namin, Panginoon, O God, ang importansya ng mga ginagawa namin sa inyo, Panginoon. Salamat po sa banal mong Espiritu na kasakasama namin na siyang tumutulong at gumagabay sa amin upang maunawaan namin ang mga bagay-bagay. At maraming salamat. Pagpalain mo po ang mensahe mo ngayong gabi at pagpalain mo po ako ng mensahero ng iyong gabi ng iyong salita. Ganun din po, Panginoon, ang mga tenga ng mga kapatiran na makikinig ng iyong salita. Father God, I declare fire from the Holy Spirit ay maranasan. Panginoon, O God, magkaroon ng fire ang salita mo na mahahayag ngayong gabi, Panginoon, O God. Salamat naman, in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Alam niyo ba kung anong topic ko ngayon? Ang ganda ng ating pinag-aralan ng mga nakaraang weeks ay patungkol po sa revival. Amen. Nagiginit naman puso natin para sa revival. Tandaan natin, hindi natin mararanasan ng revival kung hindi mag-iinit ang ating puso. Kung hindi magkakaroon ng apoy inside us, diba? Sabi sa Jeremiah, diba, na burning fire in the altar, diba, yung nagbabagang apoy sa ating puso. Kailangan hindi natin sa Panginoon, maranasan natin yun. Hindi magkakaroon ng revival kung hindi natin mararanasan yung apoy within us. Amen. Yung kumbaga parang bahala na. Hindi ganoon. Kailangan nag-aapoy ka para maranasan natin ang revival. Amen. At sa mga nagdaan pong weeks ay napakinggan natin ang patungkol sa revival. Amen. And then, nung last week, ang ating pong pinag-aralan is para magkaroon po tayo ng revival, kailangan magkaroon tayo ng tunay na commitment. True commitment. Amen. Yun po yung Christian discipline. At napag-aralan natin doon, ano ba ang ibig sabihin ng commitment, di ba? At meron po tayong mga puntos na pinag-aralan, ang tunay na commitment. Sabi doon, true commitment is more than involvement. Yun po ang ibig sabihin, more than involvement. Amen. Hindi lamang yung nandyan ka palagi, kailangan mo i-involve ang sarili mo. More than doon. Pangalawa, nasabi po doon ay kailangan daw magbigay tayo ng priority. Amen? And then, ang last po nating pinag-aralan, dapat ay nakapokus tayo sa Panginoon. Amen. Subalit, hindi po natin magagawa yung true commitment
kung hindi natin mauunawaan ang ating pag-aaralan ngayong gabi. Ano kaya ang ating pag-aaralan ngayong gabi? Para maibigay natin yung true commitment sa Panginoon. Ano daw? Maximize your life. Tama ba? Kailangan bang i-maximize natin ang ating buhay para lamang maranasan natin yung true commitment? Amen? Diba yung binasa natin kanina sa ating Bible reading? Sabi ng maximize your life. O palitan natin yung life, gawin natin maximize your time. Amen? Most of the time, wala tayong time. Most of the time, wala tayong time. Amen? Para sa gawain ng Panginoon. Kung minsan, ako mismo sa sarili ko, nalulungkot ako kasi wala akong time. From morning, umaalis ako ng bahay ng 6:30 ng umaga until 6 ng hapon. 6:30 ang aking trabaho. Nakakarating ako sa bahay, 7:30, tapos mamamalengke pa ako. Nakakarating ako magluluto. Kakain kami, 10 o'clock na ng gabi. So, pag oras na ng pagbabasa ng Bible, naghihilik na ako, di ba? So sabi doon, maximize your life. Alisin natin yung life, gawin natin time. Maximize your time. So paano daw ba natin mamamaximize ang ating mga oras o ang ating buhay? Paano nga ba? Napakaganda po nitong ating pag-aaralan ngayong gabi kasi si Paul po ay nagwa-warning sa atin. Alam naman natin na malapit na ang oras. Naniniwala ba kayo? Amen. Malapit na, nakikita na natin. Mga war, mga lindol, di ba? Grabe kapag ka po nakikinig ako ng balita sa Pilipinas, humihinga ako ng malalim. Sabi ng mga anak ko, Mommy, stop watching news. Kasi grabe yung nangyayari. Pero bakit kaya ina-allowed ng Lord ang mga ganung bagay? Kasi sobra na nagiging complacency ang mga tao. Alam niyo yung complacency? Yung, ang tawag dito, kampante. Kampante na tayo, di ba? No, wala lang tayong pakialam. Kahit anong gawin niya, nandiyan naman kayo sa Pilipinas, nandito kami sa Israel. Pero kailangan nating manalangin, ipanalangin ang ating bayang Pilipinas. Hindi pa ito yung katapusan. Ang sabi sa Bible ay panimula pa lamang. Amen? Nakikita na natin yung kahirapan. Kung mapapansin po natin bakit napakabilis ng araw, parang katatapos ko lang mag-preach, magagawa naman ako ng bagong preach. Diba? Parang katutulog ko lamang, ito matutulog na naman ako. Bakit daw? Para sa atin. Pinapabilis ng Lord ang araw, pinapaigsi ng Panginoon ang araw para sa ating mananampalataya. Abay tayo ang winawarningan ng Panginoon. Hindi sinabi doon sa mga hindi na mananampalataya, kaya ko pinapaigsi ang araw. Tayo, na mga kumikilala sa Panginoon, di ba? Sabi po sa Bible na even the Son ay hindi niya alam kung kailan babalik ang ating Ama, ang Panginoon. Amen. Even the Son, hindi niya alam kung kailan ang muling pagbabalik. Pero tayo bilang mga Kristiyano, alam ba natin? Yes. No. When? Hindi natin alam. Pero, Alam natin yung mga... We see the sign. pero, We see the sign. God prepare us. Amen. Piniprepare tayo ng Panginoon. Ready na ba kayo? Amen. Ready na kayo sa rapture? Amen. Hallelujah! Ingatan na natin kung ready na natin. Kung ready na tayo sa rapture, okay. Huwag na tayong mag-seatbelt. Amen? Na-bless po ako kasi nandito kayong lahat. Hindi po madali ang calling ng Panginoon sa atin. Ang pagtanggap ng calling ng Panginoon is not easy dahil marami po tayong pagdadaanan para lamang po mangyari ang kalooban ng Panginoon. Si brother, born na dito sa Pilipinas, bro? Wow, hallelujah. Ha? Opo. Wow! Kasama po sila sa akin. Imagine mo, palagpakan natin ang Panginoon sa kanyang buhay. Dahil dinala siya ng Panginoon sa Israel. Alam niyo kung bakit? Alam mo ba bro, gusto ng Panginoon, gusto po ng Panginoon na maranasan mo, ma-experience mo, malakaran mo yung nilakaran ng Panginoon dito sa Israel. Amen. At merong ipapagawa sa iyo ang Panginoon. Amen. Amen.
Kaya kailangan natin, para magawa natin ang pinapagawa ng Lord sa buhay natin, maximize our life. Maximize our time. Sabi po doon, how to maximize our life? Sabi po sa number 1, be careful how you live. Be careful. Tingnan nga natin yung ating pamumuhay. Sabi doon, kaya mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Sabi ni Paul, ikaw, mamuhay ka na kagaya ng matatalino. Di ba, pinag-aaralan natin sa ating prayer meeting ay Book of Kawikaan. Proverbs. Proverbs. Anong ibig sabihin ng Book of Proverbs? Para matututo tayo ng wisdom. Amen. Sabi po sa Haggai 1 verse 7, this is what the Lord Almighty says, give careful thought to your ways. Diba? Sabi doon, give careful thought to your ways. Diba? Bigyan natin ng matalinong pag-iisip ang lahat ng ating ginagawa. Bawat gawa natin, ask the Lord, Lord, tama ba ang ginagawa ko? Amen? Alam niyo, kapag ako'y nakakapagsalita ng hindi maganda o yung action ko ay nararamdaman ko hindi maganda, Lord, tama mo ba yung naging action ko toward others? Kasi kung minsan, napakasuplada ko, lalo na sa bus. Natetesting ang pagiging Kristiyano natin, lalo na dun sa bus. Kasi, ang nakakainis dun sa bus, aakyat yung mag-check ng card, di ba nga bumababa, may panibago na naman, di ba? Tapos kukuhanin mo na naman doon sa bag mo. Ilalabas mo na naman, and then eto na naman, kaya minsan, iniirapan ko sila. Nakakahiya pagkatapos doon. Hindi naman nila alam yun. Kasi nasusukat yung pagiging Kristiyano ko. Saan dapat makita sa atin ang pagiging Kristiyano. So sabi po doon, para ma-maximize daw natin ang ating mga buhay, be careful how you live. Check our lives. Paano ba tayo mamuhay? Diba? Mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Paano tayo namumuhay? Yung mga kaplat natin. Unang-una mga kaplat natin, paano natin sila itrato? Diba? Kapag meron po ako napuntahan ng flat, may mga pangalan yung mga gamit nila doon. Tapos pag merong nakialam, nagagalit sila. Unbeliever sila. Pero tayo mga believer na. Diba? Ino-over pa nga natin ng libre. Hanggang maaari. Amen. Diba? Pangalawa, paano daw po natin yung ating pamumuhay? Unang-una, yung mga kaaway natin. Doon nasusukat sa mga kaaway natin. Amen. Diba? Kasama mo na nga dyan sa loob ng bahay, kasama mo na sa loob ng flat, ayaw mo pang kausapin. Amen? Lalo na kapag huwag nating tingnan yung mga unbeliever, hindi sila kasali doon. Tayo, ang pinapaalalahanan dito, kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo mamuhay. Kapag ka nandun sa loob ng church, ang mga, hindi naman kaaway, merong misunderstanding, ayaw ko mag-church kasi ayaw ko siyang makita. Tama ba yun? Bilang isang Kristiyano? Amen? Di ba bro? Hindi tama, di ba? Alam niyo, nung ako'y bagong Kristiyano, ginamit ng Panginoon ang asawa ko para maging humble ako. Kasi napaka-suplada ko noon. Pagka magkaaway kami, magkaaway. Pero sabi sa Bible ay bago ka maghain ng hain sa Panginoon, bumalik ka sa bahay mo. Kung meron kang, merong hindi pagkakaunawaan. Lagi kami nag-aaway ng asawa ko. Alam niyo, natuto ako mag-makeup kasi yung asawa ko, butter wipe ako. Mga black eye. Minsan pumunta ako sa church, meron ako plaster siya dito sa kasi may sugat. Pero, pag alam kong pupunta na ako sa church, nakikipagbati ako sa kanya. Kasi pupunta ako sa church, ayokong aalis ako ng merong grudge sa puso ko. Alam niyo, yung naranasan ko po noong bago pa lang akong Kristiyano, pagka pupunta ako ng church, tinatakot ako ng asawa ko. Sige, subukan mo lumabas ng bahay, kakalagkarin kita dyan. Sabi ko, di kalagkarin mo.
Pag dumating ako, lahat ng gamit ko nandun sa labas. Nasa maleta na. Pero pagka naman aalis na ako, hila ko na yung maleta, hila naman niya, pabalik, papasok sa loob ng bahay. Ang hirap. Grabe po yung pinagdaanan ko nung bagong Kristiyano ako. I never thought na ako po ay magiging pastora. Kaya pala ganun katindi yung mga pinagdaanan ko dahil meron akong higher calling. Amen? At sa bawat isa sa atin, kung tayo nakakaranas ng mga matitinding problema, tandaan natin, merong mas malaking katawagan ng Panginoon. Amen. At doon ko po inumpisahan na ma-maximize ang aking buhay. Kahit anong busy ko, hindi po ako nawawala sa loob ng church. Hindi ko dinadahilan yung aking mga anak kahit kaliliitan sila. Hindi ko sila dinadahilan. Kahit may sakit ang aking mga anak, I believe na pag ako pumunta ng church, gagaling ang aking mga anak. Amen? Ginagawa ko po ang pinapagawa ng Lord. Alam na naranasan ko na naglalakad kami mag-iina, wala kaming pamasahin, lalakad kami layo-layo ng hatikba. Lord, hindi ko babawasan itong tithes ko. Walang diaper ang aking anak, walang gatas ang aking anak, but Lord, I know you will provide. Sabi ko, punta ako ng church, pagdating doon, naka-ready na, diba? Kasi sinusubok lang tayo ng Lord. Provided na ang pangangailangan natin. Kaya kung halimbawa, sorry kung masabi ko ito, kung halimbawa man yung text natin, huwag natin bawasan yan, hindi sa atin yan eh. Then ako, subok ko sa Panginoon. Talagang naranasan ko, Lord, hindi ko ito gagalawin. Alam ko, ipoprovide mo ang pangangailangan namin mag-iina. Amen. Amen? Talagang hindi ko po ginagalaw. At alam nyo, bago ako nakapag-tithes noong mga panahon na yon, ipinag-fasting ko pa ang aking tithes. Kasi kung titingnan, di ba, laki ng sweldo ko, tapos babawasin. Kung 10,000 ang sweldo ko, 1,000 ang aking tithes, di ba? Ang laki na noon, malaki ng kabawasan sa lahat ng pangangailangan natin. Amen? Pero talagang naranasan ko po ang kamay ng Panginoon at doon ko po naranasan na yung sinabi ni David na wala pang anak ang Diyos na pinaghihirap niya. Amen? So sabi po doon, kailangan daw maging careful tayo sa ating pamumuhay. Lagi po natin, ito lagi po pumapasok sa isip ko itong sa Haggai 1:7. Give careful thought to your ways. Bigyan natin lagi ng matalinong pag-iisip ang lahat ng ating mga ginagawa. Amen? Number 2, sabi niya, sabi pala dito, how you live our lives. Paano daw ba tayo mamuhay? Diba? Sabi po doon sa Ephesians 5:14, 5:15, ket 5:14, at nalantad ang lahat dahil sa liwanag, kaya't sinasabi, gumising ka. Sino daw? Ano ba sabi ni Paul? Parang tatlo lang yata marunong bumasa dito eh. Ulit! Gumising ka! Sige nga! Gumising ka, ikaw na natutulog. Bumangon ka mula sa hinilan at liliwanagan ka ni Kristo. Amen. Alam niyo ba yung sinasabi dyan na gumising ka, ikaw na natutulog? Gising na tayo eh, physically. But our spirit, yung soul natin, natutulog. Sabi doon, wake up sleepers. Sabi niya sa English, di ba? Gumising ka, ikaw na natutulog. Akala natin lagi tayo nandito present sa church, but deep inside yung ating soul ay backslider. Sinong nananalangin lang dito sa oras ng devotion? Kailangan pagmulat pa lang natin ang mata. Hindi pa na ibababa yung paa doon sa kama, doon sa simento. Nananalangin na tayo. Nagbabasa na tayo ng Bible. Amen? Kapag hindi natin ginagawa yung ibig sabihin, natutulog ang ating mga espiritu. Sabi niya, bumangon ka mula sa libingan at liliwanagan ka ni Kristo. Amen? Kapag bumangon tayo, di ba dumarating yung time na parang wala tayong fire sa pananalangin. Di ba? Wala tayong desire na magbasa ng Biblia. Di ba? Doon sa mga panahon na yon, mas lalo kang magpursige na manalangin at magbasa ng Bible. Narinig ko po yung testimony ni Pastor Sakin.
CCF. Hindi siya makapagbasa ng Bible. Alam niyo kung anong ginawa niya? Sabi niya, kailangan ko talaga mag-aral, Lord, magbasa ng Bible. Ang pinili niya na Bible translation ay King James. Ang hirap, di ba? At pag nagbabasa po siya ng Bible, nakaluhod siya para hindi siya antukin. Kasi kapag ikaw magbasa ng Bible, di ba? Sabi ni Satanas, oh, sabi ni Satanas, matulog ka, matulog ka, matulog ka, matulog ka. Pinapaypayan yung ating mga mata para tayo makatulog. Yan ginagawa ni Bong sa akin, nakaluhod siya na nagbabasa ng Bible at ang pinili niya na translation yung pinakamahirap para unawain niyang mabuti. Balik-balikan yan, di ba bro? Balik-balikan. Ayoko nang binabasa dito kasi hindi ko mabasa do, de, do, di ba? Hindi ko mabasa, kaya ano. Pero yun ang pinili niya kasi mas gusto niya yun. Di ba sabi ni David, sabi natin kanina, ano yung verse na sinabi niya? Hindi siya mag-o-offer sa Panginoon nang wala lang. Amen? So kaya sabi doon, gumising ka, ikaw na natutulog. Sabi niya, ano pang paalala doon? Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matalino at tulad ng mga, at di tulad ng mga mangmang. Kaya kapag tayo sumusunod sa mundong ating ginagalawan, ang tawag sa atin ay mga mangmang. Amen? Sabi ni Pastor Freddy, kung tayo daw ay mga Kristiyano na, hindi na kailangan pang mag-exhort ng giving. Yan, tama naman. Kasi alam na natin yun. Hindi na kailangan pang lagi ipaalala, every Friday may tatayo dito at mag-exhort ng giving. No, dahil tayo ay mga Kristiyano na, alam na natin. Obedience. Di ba? Na, ano pa, sabi niya doon? Para daw tayo ay makapamuhay, sabi niya, live in order to please God. Paano ba tayo mamuhay? Sabi niya, kailangan daw mamuhay tayo na napapaluguran natin ang Panginoon. Kailangan ang Panginoon lagi napapaluguran. Even sa pagtayo natin dito sa pulpit. Kanina may namamalansya doon eh. Ay, ikaw na pastor na magtuloy nito. Sabi ko, oy, gawin mo na iyan para sa Panginoon. Sabi ni Ate Janet, isang basong tubig. Alam niyo ba yung sekreto ng isang basong tubig? Kasi kapag ka daw meron kang pinainom na isang propeta, ng isang basong tubig, ano daw ang pagpapalang marireceive natin? Kagaya ng isang propeta rin. Amen? Kaya sabi ko, gawin nyo nang ginagawa niyo para sa Panginoon, hindi para sa tao. Amen? Amen. Sabi niya doon, pagsikapan ninyong mamuhay ng tahimik, pakialaman ang sariling gawain at magtrabaho kayo upang mabuhay tulad ng itinuro namin sa inyo. Pakiulit nga doon, pag sumikapan ninyong mamuhay na ano sunod? Pakialaman ang sariling gawain. Alam niyo kaya nagkakagulo? Pakialamera. Mahilig makialam. May mga taong mahilig makialam, di naman niya gawain. Amen? Sa loob ng church, kaya nagkakaroon ng misunderstanding, ng conflict. Why? Sabi doon, pakialam. Pakialamera. Huwag daw natin pakialaman ang hindi naman natin gawain. Amen? Hindi ka nga marunong tumugtog, pakialam ka ng pakialam. Oh, bro, hindi gayaan. Dapat ganito. Di ba? Kung anong ministry ang pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon, yun ang gawin mo, yun ang pagtutukan mo dahil doon ka inilagay ng Lord, doon ka pagpapalain ng Panginoon. Amen. Huwag mo pakialaman yung ministry ng iba para hindi magkaroon ng kaguluhan na sinasabi dito. At napiplease mo ang Panginoon. Pag sinabi, oh, Sister Cheche, ikaw ay sa prayer, ha? La, ayoko di yan. Ang hirap pa na lang, pray na nga na lang ng pray. Gusto ko doon dahil maganda ang aking boses. Doon ako, tapos nakikialam, hindi gayaan ang pagkanta. Do you think ang Lord ay napiplease sa ginagawa natin? No. Hindi, di ba? Kasi hindi ka doon tinawag kahit anong ganda ng boses mo. Kung hindi ka tinawag ng Panginoon doon sa pagkanta, baliwala. Do you think ang mga pastor, pipiliin ka ng hindi ipinapanalangin? Bago namin kayo i-appoint, kasi yun ang sinabi sa Biblia, bago ka maglayhan, ay kailangan munang ipanalangin at ipag-fasting. Kaya I don't think so na yung pagpili ko sa inyo ay mali. Dahil nagtatanong ako po sa Panginoon, Lord, karapat-dapat po ba
na siya tumayo sa ganitong klaseng ministry. And then pagka kayo ay in-appoint, o ikaw dito, yoko pastor, ako ready. Do you think i-please natin ang Panginoon? Diba? Hindi. Kahit pa anong hirap na ipagawa sa inyo, huwag niyong tingnan yung nag-uutos sa inyo. Ang tingnan ninyo yun, Lord, gusto kitang mapapurihan. Amen? Kahit na ang mga paa ninyo'y parehong kaliwa, kung di yan kayo nilagay, I think so, Lord, na ikaw ang pumili sa akin. Hindi naman ako ilalagay dito nang hindi ako. Hindi ako magmamarunong, Lord, kasi hindi kita mapiplease. Amen? So, wag natin pakailaman yung hindi natin gawain para magkaroon ng katahimikan at kapayapaan. Ibig sabihin, napiplease natin ng Lord. Ano pa? Dahil dito, sabi niya, kayo ay igagalang ng mga hindi mananampalataya at hindi kayo aasa sa iba para sa inyong ikabubuhay. O, iba na yun. Sabi doon, kayo ay igagalang. Diba? Kapag ikaw sinabi, Sister Cheche, ikaw ay sa prayer, thank you po, Pastor. Alam po, ang Lord ang tumawag sa akin. Diba, matututo kang respetuhin kasi nire-respeto mo yung taong nag-aano yun sa'yo eh. Amen. Ganun lang yun. Pero pag sinabi pa, ikaw ang sa prayer, ako na naman, Pastora, iba naman. Sa susunod, hindi na kayo. Huwag natin hayaang lumagpas ang opportunity na yon. Amen? Sayang! Diba? Sabi, Ate Maylin, pumunta ka doon ipag-pray mo yung may sakit. Layo ko, kasi yung anak ko nakalagpas ang opportunity. Alam nyo, naranasan ko po na pinuntahan ako ng Philippine Embassy sa aking trabaho at ipinagpaalam ako dahil merong naghihingalo sa Itilog. Pagkatapos ko manalangin, pagkasabi niya ng amen, huminga siya ng 3 beses, nawala na siya ng hininga. Tapos pag ikaw inutusan, itrabaho ko, Pastora, sayang yung 200 shekel. Nasa trabaho ako, pinuntahan ako ng Philippine Embassy. Kinansel ko, sabi ko sa amo ko, may pupuntahan ako. Kaya yung ating mga trabaho, I don't think so, kung pinagpe-pray natin yan, hindi kikilos ang Lord sa buhay niyan. Kikilos ang Lord, sasabihin mo, hindi ka makakapag-day off. No. Tinitingnan ng Lord ang ating pananampalataya. So kaya pagka daw tayo ay nanahimik, kapag daw tayo ay hindi nakialam sa gawain ng iba, tayo ay igagalang. Amen. Tandaan natin yun ha. Ano pa raw? Sabi niya, how to please God. Paano naman natin mapiplease ang Panginoon? Eto na, sabi niya, how to please God. Hindi ako nagpapatama ha. Ibinigay ito ng Lord sa akin lahat ng mga ginawa ko dito. Natapos ako kagabi ay 2 o'clock na yata. Ano sabi doon? Live a holy life. Kailangan daw para ma-please natin ang Panginoon, mamuhay tayo ng may kabanalan. Anong sabi doon? Kalooban ng Diyos na kayo'y magpakabanal. Sorry, hindi ko makita doon. Kalooban ng Diyos na kayo'y magpakabanal at lumayo. Sabi niya doon, kalooban daw ng Panginoon na tayo magpakabanal at lumayo sa lahat ng uri ng kahalayan. Ano ba yung mga kahalayan na sinasabi dyan? Napakarami, alam na natin, hindi natin isa-isahin pa. Alam niyo yung binasa natin kanina sa ating Bible reading, di ba? Huwag daw tayong makikisali sa mga usapan na hindi maganda. Kahit sa biruan daw, huwag man lamang yung mabanggit. Kasi mga Kristiyano na tayo eh. Binago na tayo ng Panginoon. Lagi natin tatandaan, out of our abundance of heart. So, ibig sabihin, kapag ikaw ay nagsasalita pa rin ng masama, masama pa rin ang laman ng puso mo. Amen? Pero kung ang laman ng puso natin ay puro love, di ba yung mga, sa nakaranas dyan naman yung love? Parang lagi may puso eh, no? Che! Amen. Che! Che! Okay, kaya kung ano naman ang ating puso, yun ang lumalabas sa ating mga nguso. Amen? Kung alam ang ating puso ay puro mga bitterness, ibig sabihin, ang puso natin
ayaw kitang patawarin. Ibig sabihin yung puso mo, sarado pa. Tandaan natin, sa mga Kristiyano man o mga unbeliever, kung anong lumalabas sa bibig natin, yun ang nilalaman ng puso natin. Kaya nga daw tayo maging kagaya ng isang bata. Di ba ang bata ko nung nilalaman ng puso? Pag sinabi, ayoko, di ba? Galit ako sa'yo, galit, di ba? Ganun ang mga bata. So sabi po doon, kalooban ng Diyos na kayo'y magpakabanal. Kalooban ng Diyos na kayo'y magpakabanal at lumayo sa lahat ng uri ng kahilayan. So yun, mapiplease po natin ang Panginoon kapag tayo ay namuhay ng may kabanalan. Amen? Sabi niya, at hindi pagsunod lamang sa nasa ng laman tulad ng inaasal ng mga hintil na hindi nakakakilala sa Diyos. Huwag daw yung yung pagnanasa lamang ng laman, yung gusto lang natin. Amen? Kung hindi yung kalooban ng Diyos ang ating sundin, hindi po madaling pumasok sa loob sa pintuan ng langit. Amen? Maraming mga requirements, pero simple lamang, dalawa lang ang sinabi ni Jesus. Ano ang una? Mahalin mo ang Diyos ng buong puso, kaluluwa, at ibigin mo yung kapwa, ng gaya ng pag-ibig ng Diyos. Yun! Amen. At pag daw yun ay nagawa natin yung 10 utos ng Diyos. Totoo naman, di ba? Unang-una, ibigin mo, kapag mahal mo ang Diyos, inibig mo ang Diyos ang buong puso mo, buong isip mo, buong kaluluwa mo, magagawa mo lahat. Magtatides ka, hindi ka magnanakaw, hindi ka magsasalita ng masama, hindi ka aalisin mo ang mga Diyos-Diyosan, di ba? Igagalang mo ang araw ng pamamahinga, di ba? Lahat yun. Hindi ka sasamba sa ibang Diyos. O, sabi pa doon, yung pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa, kagaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kapag inibig mo ang iyong kapwa, kagaya ng pag-ibig mo sa sarili mo, hindi ka mangangalunya. Hindi mo pagnanasahan ang asawa ng iba. May asawa ka na, hindi mo pagnanasahan yung babae, nakita mo ang ganda-ganda at sexy-sexy. O nakita mo yung ang gwapo-gwapo. Yung nagwapo ba dito? Wala si Aba lang ang gwapo. Kasi natin Di ba? Huwag daw nating pagnasaan ang pag-aari ng iba. Amen? Tungkol naman daw sa pag-ibig. Sabi niya doon, tungkol naman sa pag-ibig na dapat iukol sa mga kapatid sa pananampalataya, hindi na kailangang paalalahanan, sabi niya, hindi na kailangang paalalahanan pa kayo dahil itinuro na sa inyo ng Diyos kung paano kayo mag-iigigan. Love one another. Yung po ang pangalawa, love one another. Mahalin natin. Yung sinabi kanina, kahit anong pangit pa ng ugali niyan, mahalin mo. Alam niyo po, may kausap ako sa telepono kasi ang dami niyang complain. Dami niyang complain sa kaibigan niya. Hindi na siya nagbago. Sabi ko, ikaw ba nagbago ka na? Alam niyo mga kapatid, nilalagay ng Panginoon sa harapan natin ang mga taong iyan kasi tayo ang binabago, hindi sila. Amen. Pag tayo'y nabago na, saka yan babaguhin ng Panginoon. Ipagpasalamat natin kung merong nilalagay ang Panginoon sa harap natin mga ganyang klaseng tao. Why? Nakikita natin kung ano ang mali natin. Nakikita natin kung ano ang kailangan ipabago natin sa Panginoon. Hindi naman natin kaya. 1 day, 2 days na magbago tayo. Without the help of the Holy Spirit, hindi natin kaya. Pero pagpasalamat natin, yung mga tao na yan na nai-encounter natin. Amen? Yung mga tao na yan na mahirap mahalin, mahirap pakisamahan, masama ang ugali, pagpasalamat natin sa Panginoon yan. Alam niyo kapag ka po merong nagkakaroon ng problema dito sa loob ng church, nagkakaroon ng conflict, hindi ako naninisi ng tao. Alam mo sinasabi, Lord, ako to. Ako ang may problema. Amen. Lord, ako ang kailangan baguhin bago sila. Hindi ko sila ipinapanalangin na, Lord, baguhin mo sila. No. Lord, ako ang baguhin mo. Paano ko sila tatratuhin? Paano ko ipaparamdam sa kanila ang pagmamahal bilang isang ina? Amen? Kaya magpasalamat kayo pagka mayroong mga tao sa harapan ninyo, kakainis tong tao to, eto na naman yung mukha niya. Magpasalamat tayo dyan sa mga taong yan. Even sa mga Israeli, mga balabait natin, mga employer natin, ipagpasalamat natin sa Panginoon yan. Ang Lord ang pumili niyan para sa atin.
Mahalin natin sila. Lalo na kayo na nag-aalaga ng mga Israeli. Di ba? Alam mo yung mga pastor na pumupunta rito, tuwan-tuwa sila dahil tayo nagtatrabaho sa mga Israelita na ipag-pray natin sila. Anong sabi sa Genesis? Sino man ang magpala kay Abraham ay? Lagi natin tandaan yun. Kaya kung ang inyong mga alaga masasama ang ugali, ipag-pray ninyo. Hallelujah. Amen. Alam niyo, meron yung aking best friend, napakasama na ugali ng kanyang amo. Kung tawagan siya ay lady, ano man tawag doon? Kasi siya ay judge ng Tel Aviv court. Judge po siya at napakatapang niya, pero napagtyagaan niya. Nagtrabaho po siya doon sa matanda ng 15 years. Every day, nagdideklara po siya ng Psalms 91. Sabay sila nagbabasa kasi judge, magaling sa English. Sabay nilang binabasa ang Psalms 91. Alam niyo nung namatay, 2% ang lahat ng kanyang kayamanan ay ibinigay doon sa kaibigan ko, sa best friend ko. Imagine mo, di ba? Hindi nawawala ng kabuluhan ang mga ginagawa natin yung pagbabasa ng Biblia. Si Ate Mabel, pagpalain ng Panginoon, lahat ng mga napuntahan niya, napatanggap ang mga anak at ang kanyang mga alaga. Amen? Kaya yung kanyang mga alaga, pag may sakit, tinatawag sa Ate Mabel, pag-pray mo kami. Pagpalain siya ng Panginoon. Imagine mo yung mga Israeli mapatanggap mo. Wow! Grabe ang pagpapala noon. Hallelujah. Next. Ano susunod? Live a quiet life. Sabi ni Paul, mamuhay kayo ng may katahimikan. Yung mga naalala ko sa Pilipinas, di ba, sa Pangasinan, mga taga Pangasinan, sa ilalim ng mangga. Yung mga nagkukutuhan. Sabi sa balkon. Tapos, ang dami-dami na napagkwentuhan. Maghapon, nagkukutuhan, naglalaro ng tongit, kung ano-ano mga napagkwentuhan. Hanggang sa kumalat na ng kumalat, tatawa si Brother Erwin. Di ba gano'n sa Pangasinan? Pangasinan talaga. Kasi nandang ako doon. Na-experience ko. Ilalim ng mangga, sa ilalim ng puno ng kamatsile, sa ilalim ng puno ng sampalok, di ba bro? Sa vegan, meron din. Grabe. Hallelujah, natatawa ako ay nung ako'y nandun sa Pangasinan. Okay, sabi nga, live a quiet life. Huwag tayo, lagi mo sinasabi, pag ako'y nagpe-preach dito, huwag kayo makipag-usap sa telepono ng more than 10 minutes. Why? Chismis na ang kasunod. Amen? Hindi ako nakikipagkwentuhan ng matagal. Gusto ko mga 7 minutes lang hanggang 10 minutes. Pagka paninantayin ko sa relo, minsan papatayin ko, ay, nawalan signal. Kasi alam ko na susunod doon, magkakasala na ako. Kasi magkukwento na siya ng mga oo nga, alam mo, oo nga. Oo talaga, ganyan yan talaga, nakakainis talaga yan. Napaka-negative talaga niya. Nagkasala na ako, di ba? Pinatay ko na. Yung ikinukwento niya sa akin, nakasali ako sa pagpatay, naging mamamatay na ako. Amen? Kaya huwag tayo, mamuhay tayo ng may tahimik na pamumuhay. Huwag tayong gumaya doon sa iba na nasa puno, sa ilalim ng puno ng mangga. Nagkukutuan. Pero ngayon siguro hindi na kasi may sulyag na eh. Hindi na sila nagkukutuan. Hallelujah. So sabi po dito, paalala po ni Paul, ay pagsikapan daw natin mamuhay ng tahimik. So, pagsikapan natin. Kapag mayroon tumatawag sa atin at magchichismis, ay sis, kung wala kang sasabihin maganda, manahimik ka lang. Amen? Para hindi ka madamay. Madadamay pa yung pangalan mo, ay Kristiyano ka. Tapos madadamay ka. Ano ba sabi? Magtrabaho, dahil dito kayo igagalang ng mga hindi mananampalataya. Kapag nakita yung magandang ugali natin, nakita yung tahimik na pamumuhay natin, igagalang daw tayo ng mga hindi mananampalataya. Amen. Number 2, sabi niya, be careful to manage. Hallelujah. Eto na. Dito ako bagsak. No part-time. Hallelujah. Be careful to manage your time. Diba? Maghapon tayo nagtatrabaho. Pag
pagdating sa Panginoon, Lord, pwede ba 2 minutes lang ako magpe-pray? Conviction ko kanina. Di ba? Kasi pagod na tayo. Lagi tayong nag-exhort ng tithes, 10%. So, ibig sabihin, pag nagtrabaho tayo ng 10 hours, ilang oras ang ibigay natin sa Lord? 1 hour. Nagagawa ba natin yung 1 hour? Katawa si Ate Maylin sa akin. Pagka 10 hours, 1 hour, pero kulang pa, di ba? Alam niyo, nakakapag-pray lang ako ng mahaba kapag ka Friday morning. Minsan makikita ko, nakatatlong oras na ako, thanks God, nakatatlong oras ako ng prayer. Alam niyo, sabi po sa aming mga pastor, dapat daw ang mga pastor 8 hours na nanalangin. Paano ko magagawa yun? Mother, father ako, di ba? Hindi ko kaya ng 10 hours. Pero yun po ang prayer ko sa Panginoon na talagang maging full time sa ministry. Sa Pilipinas, sandali mag-full time no? Talagang halos lahat ng mga naglilingkod sa Panginoon doon ay mga full time. Kaya sabi nga doon ng pinsan ko, kasi yung asawa ng pinsan ko ay pastor, sabi niya, hanga ako sa inyo kasi nagtatrabaho kayo at the same time and meron pa kayong minamanage na church. Diba? Blessing yun. Diba? Anointing yun. Diba? Gift yun. Na in despite ng mga yung nangyayari sa atin, pero still, nandito pa rin tayo. Hallelujah. Natutuwa ako kasi lagi ako nagpe-pray, Lord, ayoko nang makasama ang mga upuan lang sa pagpupuri sa inyo. Pero tingnan nyo ngayon, sabi ko Ate Maylin, marami tayo ngayon, di ba? Hallelujah. Praise God. Friday. So sabi po dito, be careful to manage your time. Bakit daw kailangan nating maging careful sa pag-manage ng ating oras? Sabi niya, buhay namin umabot ng 70 taon, singkad. Minsan na may 80 kung kami malakas. Ngunit, buong buhay namin ay puno ng dus at hirap. Pumapanaw pagkatapos dito sa maliwanag. Sabi niya doon, umabot daw ng 70 ang tao. Sabi niya, 70 taong singkad. Ayun daw isa mga hindi nagbibisyo. Pag nagbibisyo ka, madali kang mamatay. Amen. Totoo. Manage your time. Maaga namatay yung asawa ko kasi hindi niya na-manage ang kanyang oras dito sa mundo. Amen. Yung mga kahit itong sarili natin, diba? Yung mga kalungsugan natin, kailangan maging careful din tayo. Ano ba yung tamang pagkain? Sabi natin Janet, pahinga niyan dahil tsokolate. Janet Powers, hindi ngayon lang naman. Yung, diba? Yun yung ugali natin. Hindi ngayon lang naman eh. Ngayon lang naman eh, diba? Wala magbigay, pastor. Pero hindi natin napapansin na ngayon lang, tuwing Friday ngayon lang. Friday lang. Careful manage your time, careful manage your self, diba? Yung sarili natin. Kasi ito ay templo ng Banal na Espiritu. Tapos pag nagkasakit tayo, Lord, bakit ako nagkasakit? May kasalanan mo. Hindi mo inayos ang iyong sarili. Okay. Sabi niya, Yahweh, sana'y sabihin mo kung kailan mamamatay, kung gano'ng katagal pa. Kaya ako, tanungin pala natin ng Lord kung kailan tayo mamamatay. Pwede naman mag-request, pastor. Yes. Yes. Pwede manalangin. Careful living. Diba sabi doon, Yahweh, sana'y sabihin mo. Alam nyo, hindi lang natin napapansin, wina-warningan naman tayo ng Panginoon eh. Bago po ako nagkaroon ng high blood, ang conviction sa akin ng Lord, every morning ang kakainin ko ay salad. Hindi mo na ako makain ng gulay, di ba? Ang hirap kainin ng mga gulay, di ba? Paggising ng umaga, kanin. Tanghali, kanin. Hapon, kanin, di ba? Tapos mga karne. Oh, anong mangyayari sa ating physical na katawan? Di ba? Noong unang panahon, matagal ang buhay kasi puro gulay ang kinakain. Pero ngayon, puro mga red meat. Puro mga karne. Kaya ito maging aral sa atin sa awit 39 verse 4. Yahweh, sana'y sabihin mo kung kailan mamamatay.
Ask natin ang Lord, kailan ba ako mamamatay? Alam niyo, kung minsan dumarating sa time na naisip ko, Lord, kasi yung mababasa mo sa Facebook, di ba, ang dami na mamatay. Nagtatanong din ako, Lord, malapit na ba ako? Pero tandaan natin, kung nagawa natin ang kalooban ng Panginoon, bye-bye na tayo sa mundo ito. Ano pang gagawin natin? Nagawa na natin eh. Amen? Kaya kailangan ma-maximize natin yung ating oras, ma-maximize natin yung ating buhay. Amen? Sabi niya, be careful to manage your time. Last na ba tayo, kuya? Be careful to do the will of God. Ayun, sabi niya, be careful to do. Be careful to do the will of God. Maging careful daw tayo na gawin ang kalooban ng Panginoon. Kasi kung minsan, lagi natin sinasabi, Lord, itong kalooban mo, pero hindi totoo. Kalooban natin ang nasusunod. Amen? Sabi niya, sa Hebrews, huwag niyo kalilimutan ng mga ganitong klaseng pagtitipon. Pastoro, pwede ba attend ako ng kasalan? Attend ako ng birthday? Hindi muna ako mag-church. Kalooban ba ng Lord John? No. Di ba? Hindi kalooban ng Lord, kalooban ng tao. Sabi na nga doon na, huwag kang papatol sa may asawa. Eh Lord, divorsyado naman to eh. Di ba? May asawa pa rin yun. Hindi pa rin yun exemption sa akin, ayaw ko sa iba. Pero ako talaga, kung divorce din lamang, hindi ako papatol sa divorsyado. Kasi may asawa pa rin yun. Amen? Kaya yung mga nagtiis na rin lang naman yan ng 50 years old, abay, wag kayong papatol sa divorsyado, may asawa pa rin yun. Take note mga kapatid, may asawa pa rin yun. Naghintay ka na rin lang, hingin mo na sa Lord ang the best. Amen? Be careful. Sabi niya, huwag kayong maging hangal. O, yan. Sabi niya, aray ko daw. Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban. Panginoon, Lord, hindi ang kalooban mo. Amen. Hallelujah. So, maging careful daw tayo ha. Kailangan maunawaan natin, hindi natin kalooban ang dapat masunod, kundi kalooban ng Panginoon. Amen. Alam na natin yon. Sabi niya, ano pa raw? Sabi niya, what is God's will for your life? Ano ba yung will ng Lord sa buhay natin? Sabi niya, to be saved. Para tayo ay maligtas. Yun ang kalooban ng Panginoon sa ating buhay. Yun ang unang-unang reason ng Panginoon kung tayo ay maligtas. Imaginein mo yun, ibinigay niya yung kanyang kaisa-isang anak para sa ating kaligtasan. Kapag alam niyo, meron akong na-meet na isang pastor, sa tuwing mag-share siya ng Word of God, umiiyak siya. Kasi talagang namnam niya sa sarili niya yung ginawa ng Panginoon dun sa cross. Amen? Kaya sabi niya doon, to be saved, letter B, ano pa? Holy and transformed. Yan ang gusto ng Panginoon. Tayo ay maging banal. At merong transformation sa ating buhay. Kristiyano na tayo, pero palamura pa rin, di ba? Kung magsalita pa rin ng mga masasakit. Ganun pa rin, dapat magkaroon tayo na transformation sa ating buhay para makita ng mga nakapaligid sa atin na tayo ay isang Kristiyano. Alam niyo, ang unang-unang hiningi ko sa Panginoon, nung ako'y ma-born again, matanggal yung bulaklak ng aking dila. Kasi syempre, hindi ka naman born again, di ba? Hindi pala mura ka, di ba? Konting salita lang sa'yo, naiinis ka na kagad. Yun ang unang-unang hiningi ko. Pangalawa, nahihingi ko sa Panginoon, Lord, takpan mo po yung aking mga mata kapag ako'y lumalabas ng bahay. Para hindi ko makita yung mga hindi dapat bilhin. Amen? Di ba? Para hindi ko makita yung mga hindi dapat pag-aksayahan ng pera. Trabaho ka ng trabaho. Saan napupunta ang trabaho mo? Gaya lamang ng isang butas na bulsa. Why? Wala tayong wisdom sa paggastos ng pera. Ako nagpapasalamat sa Panginoon dahil yung amo ko, hindi niya binibigay lahat ng sweldo ko. Siya na naiipon ko sa kanya. Kaya pagka meron ako mga matitinding pangangailangan, kagaya nung umuwi ako ng Pilipinas, nung namatay ang nanay ko, namatay ang tatay ko, hindi po ako nangutang. Kasi, meron akong naitatago dun sa amo ko. Maganda rin yun, lagi nakakalimutan ang amo ko yung aking sweldo.
Pero nakita ko po yung pagkilos ng Panginoon sa aking buhay. Amen? So sabi niya, holy and transformed lives. Dapat daw ay maging banal at magkaroon ng pagbabago ang ating mga buhay. Sabi niya sa Romans 12:1, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Sabi doon, ialay natin ang ating mga buhay sa Panginoon. Alam niyo, kapag ka naialay natin ang ating mga buhay sa Panginoon, madali na lang natin gawin ang kalooban ng Panginoon. Amen? Kasi, nasa Kanya na tayo eh. Madali na nating sundin. Kaya lang anong nangyayari, hap-hap tayo, di ba? Banal ng Friday at Saturday. Pagdating ng Sunday hanggang Thursday ulit, ay wala nang kabanalan, nawawala. Dapat hindi ganon. Whole week, di ba? 24/7, 365 days, tayo ay banal at transform. Amen? So, ano pang sunod? Yun, do good. Nagagawa ba natin ito? Nagagawa ba natin yung mabuti? Amen. Yun daw ay nakakalugod sa Panginoon. Nais ng Diyos na sa pamamagitan ng inyong wastong pamumuhay ay mapatigil ninyo ang mga hangal sa kanilang kamangmangan. Diba? Tayo ay isang panoorin, sabi ni Paul. Isa tayong panoorin. Maraming nanonood sa atin. Ang bawat kilos, galaw natin, pananalita natin ay inaabangan ng kaaway. Amen? Kaya diba, kalimitan, pag Kristiyano ba yan? Nadadamay tuloy si Christ. Kasi pag tayo nakagawa ng hindi maganda, Kristiyano ba yan? Kahit naman dito sa loob ng church, naturingan tong Kristiyano. Dapat hindi ganon. Tayo mga Kristiyano na huwag na natin maririnig mo nun. Kristiyano ba yan? No. Pag-pray natin siya para siya maging Kristiyano. Amen. At sabi doon, sabi niya, sa pamamagitan ng inyong wastong pamumuhay ay mapatigil ninyo ang mga hangal sa kanilang kamangmangan. Diba? Pagka yung ating buhay ay magiging living testimony. Marami ang mabuborn again, marami ang tatanggap sa Panginoon ng dahil sa ating buhay. Pero kung ang ating buhay ay hindi pa natatransform, anong makikita sa atin? Amen? Yan, kagaya niyan sabi niya, do good. Paggawa ng mabuti. Pagsakay ko ng bus, merong matandang sumakay. Tumayo ako. At pinaupo ko yung matanda. Sabi nung isang Israeli, you're Filipina, right? Yes. See, I know. Dahil mga Pilipina lang ang nagbibigay ng upuan sa mga matatanda. Totoo, di ba? Yung mga Israeli, kahit mga sundalo, naiinis ako. Di na nga makalakad yung matanda. Pinakalagay na nga doon na yung upuan na yung para sa matatanda. Wala silang pakialam. Kung minsan nagagalit ako, sinasalita ko sila. Pero ang mga Pilipina, makita pa lang yung matanda. Ibibigay na kagad, i-offer na kagad yung upuan. O tutulungan na kagad yung matanda, di ba? Di ba yung sabi doon, makita sa ating pamumuhay. Parang ang sarap pakinggan, Pilipina ka, di ba? Kakaiba. Makita na tayo ay matulungin, do good. Amen. Last, be careful to be filled with the Spirit. Ano sabi doon? Bakit sinabi ni Paul na maging careful tayo? Sabi niya, to be filled with the Spirit. Sabi doon sa verse 18, huwag kayong maglalasing sapagkat sisirain lamang niya ng inyong buhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu. So, ang sabi po ni Paul, huwag daw tayo maglalasing. Dapat yung banal na Espiritu makalasing sa atin. Kasi kapag, di ba, pag may problema tayo, sino yon? Inom. Naranasan ko yun. Pag nag-aaway kami ng asawa ko noon, nag-iinom ako. Tapos lasing na lasing ako. Pag-isip ko ng umaga, may hangover, makikita ko yung vodka. Susuka na naman ako, di ba? Pag nakita mo yung bote ng vodka, meron ka pang hangover. Tapos ang bubungad sa yung bote ng vodka, parang lasing na lasing ka pa ulit. Parang hindi natanggal yung kalasingan mo, di ba? Kaya sabi doon, huwag kayong maglalasing.
sapagkat sisirain lamang niya ng inyong buhay. Hindi lamang ang ibig sabihin dito ay alak na nakakalasing o alkohol. Ano pang ibig sabihin doon? Yung kasalanan na ating ginagawa. Akala natin puspos tayo ng banal na espiritu. Alam na nga natin na kasalanan, sige pa rin tayo, tuloy pa rin tayo sa ginagawa natin. Amen? At kalimitan yung mga taong namumuhay sa kasalanan, napakaraming nilang reason. Diba? Maintindihan mo ako ng Lord. Paano ka maintindihan ng Lord kung ikaw ay namumuhay sa kasalanan? Sabi nga sa Isaiah 59:2, ang iyong kasalanan ang sanhi kung bakit di ko naririnig ang iyong mga panalangin. Eh paano ka maintindihan? Gumagawa ka ng kasalanan pagkatapos sasabihin mo, naintindihan ako ng Lord. Never. Kung gusto ng Lord, umalis ka dyan sa kasalanan para hindi ka mapunta dun sa impyerno. Amen? Imagine mo yung grace ng Lord sa atin. Pag naiisip ko po yun, yung grace ng Lord sa atin, yung pagmamahal ng Diyos. Ang Panginoong Isus, ang sarap ng upo niya doon. Sa kanang trono ng Ama, di ba? Pagkatapos sinabihan, bumaba ka doon sa lupa at iligtas mo ang sangkatauhan. Alam ng Panginoon kung anong kanyang pagdadaanan. Pero tinanggap niya ang utos sa kanya ng Ama. Amen? At nang dahil doon, tayo ay makakapamuhay ng puspos ng banal na espiritu. Kaya lang kung minsan hindi natin nararamdaman na puspos na tayo ng banal na espiritu. Amen? Why? Dahil nga tayo ay patuloy na gumagawa ng kasalanan. Kaya bilang isang Kristiyano, kailangan maunawaan natin, Lord, ang banal na espiritu po ba'y nasa akin? Of course, nasa sayo kasi tinanggap mo si Jesus Christ. Pero bakit di ko maramdaman? Dahil sa ginagawa mo. Ano ba yung ginagawa mo na hindi nakakalugod sa Panginoon? Amen? So sabi niya, huwag kayong maglalasing sapagkat sisirain lamang niya ang inyong buhay. Sa halip, ay dapat kayong mapuspos na espiritu. So, naunawaan po natin, kailangan po natin maximize ang ating buhay para po yung pangako natin sa Panginoon na magkaroon tayo ng commitment sa Kanya ay magawa natin. Hanggat hindi natin na-maximize ang ating buhay, hanggat hindi natin na-maximize ang ating oras, hindi natin magagawa ang commitment sa Panginoon. Amen? I'm so blessed kasi nakikita ko po na nagkakaroon na po ng commitment ang bawat isa. Kasi mahirap naman talagang wala naman tumutugtog, di ba? Kahit na gusto natin mag-commit, mag-practice, pero wala tumutugtog. Parang kumpante na tayo, dali lang namang sabayan doon sa video okay, di ba? But to God be the glory. Kailangan i-maximize natin yung oras natin. Pagdating si Brother Rudy ay nandito na ng 5:30. Amen. 5:30 nandito na siya. So ang unang-una natin gagawin, magkaroon tayo ng intercession ng 30 minutes. 5:30 until 6. 45 minutes ang ating practice. And then yung remaining na 15 minutes na natitira, magkape tayo, magbihis tayo, mag-makeup tayo, mag-refresh tayo. Okay ba yun? Di ba napakaganda? 30 minutes ang ating intercession. Amen? Doon sa mga worship leader at sa mga backup, hindi lamang yung backup na tatayo dito ng oras na yun ang mag-practice at mag-intercede. Lahat ng mga backup. Kasi kasali kayo sa music team, except kay Sister Lenny dahil siya ay every other week ang kanyang labas. Amen? So hanggat maaari, i-commit natin ang ating sarili para sa gawain ng Panginoon. Amen? Magtulungan po tayo para sa ikalalago at ikagaganda ng gawain ng Panginoon. Hindi naman natin ginagawa ang lahat ng ito para sa sarili natin. Hindi natin ginagawa ang lahat ng ito para sa pastora o sa pastor natin. Ginagawa natin ang lahat para sa kalungkuran ng Panginoon. Amen? At ang Lord po ang magpapala sa bawat isa sa atin. Amen? So meron po ba tayong natutunan ngayong gabi? Amen. Father God, maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito, sa mensahe mo na ipinarating sa bawat isa sa amin, O Diyos. Balutin mo po ito ng banal mong dugo, nang sa ganun ay hindi namin makalimutan, Panginoon, na kailangan namin i-maximize ang aming mga buhay, kailangan namin i-maximize ang aming mga oras, nang sa ganun, Panginoon, ay magawa namin ang commitment sa inyo, Panginoon.
Dahil Lord, without maximizing our lives, Panginoon, we cannot do our commitment to you, Panginoon, O God. Hallelujah. Kaya Lord, with the help of the Holy Spirit, magagawa namin ang lahat ng ito. Sabi nga po ni Paul, I can do all things through Christ who strengthened me. Lord, tutulungan mo po kami, bibigyan mo po kami ng lakas para magawa at magampanan po namin ang lahat ng ipinapagawa mo sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, to maximize our lives, to maximize our time, Panginoon, O God. Nung sa ganun, O Diyos, ay mapaluguran ka namin. Salamat, Ama, sa gabi ito, sa inyong papuri, pasasalamat pagdakila in Jesus' name. Amen.